Welcome to Boracay! What's your name? Say your name. Sigrid. Guys, medyo malakas yung hangin. Pasakay na kami ng bangka. Sama ulit yan. So pag pumasok ka, meron na tayong sala, mayroong stove. Kasi yung seafood nila, tsaka yung ano, medyo mahal. Yun o! Yun! Hi guys, good morning. Welcome sa another vlog. So andito kami ngayon sa NAIA Terminal 2. Say hi. So andito kami ngayon, syempre dahil pupunta ang Yala Barbs sa Boracay. First time pumunta ng Yala Barbs sa Boracay. So kasama namin si Mami at ang mga kapatid. Gando. What's your name? Say your name. Sigrid. Sigrid. Oo. 22. 27. Tinanong mo pa ako. Why is your pilik mata so long? When it's hot in Boracay, can you blink at me? So yun nga guys, papunta kami ngayon ng Boracay. Kasama namin si Mami. At syempre, kasama din namin si Daddy Roger. First time na makasama namin sa travel. Pero nandun sila ngayon sa lounge. Doon sila nagstay ngayon. So kami, dito lang kami sa labas. So, going to Boracay, honestly, wala kaming preparation. Hindi namin alam kung anong gagawin namin doon. Wala kaming itinerary. Hindi kami gano'n nakapag-prepare. So, sobrang busy. Basta nag-book lang kami ng hotel. Nag-book kami ng flight. Tapos, bahala na mamaya. Let's see kung anong mangyayari mamaya. Tingnan natin. Tara, samahan nyo kami. Yalla Barbs! Gising na ang araw, ready na ang crew. Camera on, let's see what we can do. Excited, surf the Mountain City lights. Every day feels like a brand new flight. Kape muna bago umalis, food trip na naman walang kapais. From Sharjah roads to Dubai views. Kasama family, good vibes na rules. Every step, every mile. Guys, medyo malakas yung hangin. Pasakay na kami ng bangka dito sa dito sa port sa Katiklan. Tapos papunta na doon sa island sa Boracay. So ang lakas ng hangin ngayon. Lakas ng hangin, sobrang lakas ng hangin. So, hello guys, good afternoon. Andito na kami ngayon sa accommodation namin dito sa Boracay. Ito yung pinaka-entrance niya. So, pakita ko sa inyo. Ito yung accommodation namin. So, umakyat kami dito. Galing kami sa baba. Umakyat kami dito. Ito yung entrance. So, pag pumasok ka, meron na tayong sala. Then, mayroong stove, may sink, may rice cooker na din, may kettle, may microwave, may mga
May mga gamit na din dito. Yan, may mga baso na din. So, meron ding fridge. Gumagana din siya. Tapos may 2 kwarto. Ito yung first room. May 2 double deck. Tsaka isang queen size na bed. May TV at napaka-spacious niya din. Tapos, both room, meron siyang private bathroom. Malinis. May mga towels na included, tsaka may mga toiletries. Tapos, the same, ito yung second room. Andito sa loob. Tapos, meron ditong common area. So, ang name ng accommodation na to ay Havana Hills Grand Prime Suites. Dito siya sa may Station 3 ng Boracay. Nga pala, no, ikwento ko na lang din. Since yung nangyari kanina sa may airport, smooth naman yung naging smooth naman yung naging travel namin, although merong paparating na bagyo, medyo mahangin, tsaka umuulan. So kanina, from Terminal 2, nagland kami sa Katiklan Airport. From dun sa may Katiklan Airport, paglabas mo dun, mayroong mga, may mga counters, mayroong mga windows. Nag-o-offer sila ng mga transportation services tulad ng mga van na papunta dun sa port kasi kailangan mo pang pumunta dun sa magsumakay ng bangka papunta doon sa mismong Boracay. So ang nangyari, since 8 kami, nag-avail na lang kami ng services nila na van. So kung ang yung van daw pala, pag papunta ka doon from Katiklan Airport papunta sa port ng mga bangka is 100 per head. Pero nag-offer sila sa amin na from dun sa Katiklan Airport, asakay kami ng van hanggang ihahatid na nila kami mismo dito sa Station 3 na accommodation namin. So ang binayaran namin dun, ang offer nila is 900 per head. Pero natawaran namin sila ng 800 and then inad namin yung meron kami kasama 3 senior citizen. So ang ginawa nila, ginawa na lang nilang 700 per head. So ang from Katiklan Airport, nagsumakay kami ng van papunta dun sa port na kung saan sasakay kami ng mga bangka. Tapos sila na rin nagbayad ng mga environmental fee, tsaka yung terminal fee, at tsaka ano pa ba yun? Yung boat fee. Kasama na siya dun sa binayaran namin na 700 kanina. Tapos from dun sa may boat ride, papunta dito sa may mismong Boracay na, pinasakay nila ulit kami ng van papunta dito na sa may Station 3 sa Havana Hills Grand Prime Suites. So, para sa akin, maganda yung decision na ginawa namin na yun kasi ngayon umuulan pa. Noong una kasi nagdadalawang isip pa kami kung van lang, kung ang kukunin namin service is yung transport lang from Katiklan Airport to doon sa bangka, sa port ng mga bangka. So, good thing, kinuha namin yung buong services nila na hanggang dito na sa may sa accommodation namin. Kasi nga, bumabagyo ngayon. Ang ganda ng timing namin dito pumunta sa Boracay kasi nga may bagyo. Tapos, kung makita nyo kanina, yung bangka namin halos inuuga na ng alon dahil sobrang lakas ng hangin. Pero okay naman kasi mga lang naman yun. Parang mga 10 minutes lang na boat ride. 10 to 15 minutes na boat ride lang. Tapos dumating na rin kami dun sa may mismong dito sa Boracay. So far, ngayon, andito kami sa accommodation. Nakita nyo naman yung accommodation namin. Ang nangyayari lang after namin makarating dito kasi medyo maaga kami dumating, 8:30 or before 9 nandito na kami sa accommodation. Kaya lang, ang check-in time namin is 2 p.m. So, ang ginawa namin, kumain muna kami. Tapos nagpalipas ng konting oras. Tapos ayun nga, umuulan, kinausap na lang namin yung management na baka pwede mag-early check-in kami. Ayun, mga 12 before 1 o'clock, pinayagan na nila kami mag-check-in dito. Hello guys, so lumabas na kami dito sa sa accommodation. So naglakad lang kami ng mga 5 minutes walk from dun sa accommodation namin sa Havana Hills. Tapos andito na kami ngayon sa sa may beachfront na. Yan. So diretso lang kami dito mamaya papunta doon sa Station 1. Currently nasa Station 3 kami kasi. So guys, ang pansin ko lang ngayon, ngayong araw na to, parang walang mga tao. Gabi na dito, pero parang napakakonti ng tao. Kasi nga baka nga dahil mayroong bagyo kanina, may bagyo ngayong araw,
So, dito sa Station 3, ang konti lang ng tao. Tingnan natin mamaya, papunta doon sa Station 1, kung may makikita tayo. So, ito na ang Boracay. Ito na pala yun. Hindi ko lang yung ma-appreciate yung ganda ng beach ngayon dahil madilim na. So, bukas siguro ng umaga. Makikita natin ang ganda ng beach. Pero ngayon, nightlife muna tayo. Tingnan natin kung ano magagawa natin ngayong gabi. Sino naghanap ng andok? Oo nga po, nakita niya. Pag-uwi natin. Hindi ko alam kung totoo yung So, ganito pala dito guys sa Boracay. Pag sa gabi na, puro kainan, resto bar, mga bar. Tapos ang daming mga nag-o-offer ng mga food. Harangin nila kayo. Nag-o-offer sila ng mga services nila, mga kung gusto magpa-braid ng buhok, magpatato, magpahena. Medyo konti lang talaga yung tao ngayon. Tingnan nyo ah. Yan. Sabi kanina nung isang guide dito, pag pala may bagyo dito, like for example, signal number 1, yung bangkada pupunta dito hanggang alas 6 lang daw. Pero pag wala naman daw bagyo, 24 hours naman daw. Ayun, konti ng tao, walang umiinom. Sino yan? Ano yan? What's that? What's that? Eagle. What's that? Real? It's an eagle. It's balancing. So guys, ang ginawa nga pala namin kanina, kasi habang naghihintay kami ng check-in time namin, tas umuulan pa. So, napakain kami dun sa restaurant dito, na seafood restaurant, na pinakamalapit na. So, hindi na kami nakapamili ng ibang resto. Kung ano lang yun doon, yun na yung binili namin. Doon na kami kumain. At medyo napamahal kami. Kasi yung seafood nila, tsaka yung medyo mahal. For example, yung hipon nila, 1,500 per kilo. Tapos, ang in-order lang namin, isang ulo ng isda, pinasigang namin. Tapos, lempo, isang order, at saka lechong kawali. Naka 3,000 na kami nun. Kasi may kasamang rice. Maganda dun sa accommodation na napuntahan namin. Meron lang sa harapan, tatawid ka lang, meron ng budget mart. Meron ng bilihan ng mga grocery, may bilihan ng mga Monterey. Ang naisipan namin, bumili na lang kami ng mga grocery, tapos doon na lang kami magluluto sa accommodation namin, which is good na yung accommodation namin, pwede kami magluto doon, tapos kompleto yung gamit, may kawali na, lahat meron na. So bumili na lang kami ng mga hotdog, mga pamprito, mga spam, mga cup noodles, ayun. So ganun na lang gagawin namin ngayon para makatipid kami dito sa pagkain. Hi guys, good morning. Welcome to another vlog. So this is our second day here in Boracay. So ngayon, kakagising lang namin, maaga kami gumising. Time check is already 6 o'clock. Actually, hinahabol namin yung sunrise. Kaya lang medyo na-late kami ng gising. Papunta na kami doon sa may beachfront. Galing dito sa may accommodation namin. Lakad lang ng 5 minutes and then doon na kami. So today, parang medyo maayos naman na yung panahon. Tapos hindi na ganong umuulan. Simula kagabi, parang di na rin umulan kagabi. So sana magtuloy-tuloy buong araw para makagawa na rin tayo ng water activities. Siguro susubukan natin, kung possible, subukan natin mag water activities, island hopping, and tingnan natin kung ano magagawa natin mamaya. So kagabi nga pala guys,
Late na kami nakalabas dahil nga may bagyo, ang lakas ng ulan. Siguro mga 5 PM na yata kami nakalabas. So ang nangyari nun, naglakad-lakad na lang kami simula Station 3 hanggang Station 1. Medyo malayo pala talaga yung mga senior na kasama namin. Hindi, sumuko. Huminto na lang sila dun sa may Station 2. Tapos nagpaiwan, naglakad lang. Tapos then tumuloy kami sa may Station 1. Then ayun, nakita lang natin kagabi, no? As you can see dun sa previous video natin na ganito pala sa Boracay. Hindi namin gano'n na-appreciate yung beach kagabi kasi sobrang dilim na. Most ng activities nandun na sa may looban, sa may gilid. Pero hindi na rin kami nag-try dahil napagod rin kami kagabi. So ang ginawa namin, natulog na lang kami na maaga. Tapos we decided to wake up early para masulit naman natin yung araw ngayon. So yung iba tulog pa. Kami lang nila Mami, ni Rachel tsaka ni Andriel. May mga bilihan din dito ng mga souvenirs along the way. Punta dun sa beachfront. Yun, nakikita ko na yung beach. Ito si Madam, oh. Pak! Mel, ikot. Mel. So, ito na kami. Approaching na kami sa beachfront. Ito na. You know. Yun! Gising na ang araw, ready na ang crew. Camera on, let's see what we can You know. do. Saddest trip, the Mountain City lights. Every day feels like a brand new flight. Welcome to Boracay! Yun si Mami, oh. So, ito ang di namin na-appreciate kagabi dahil sobrang dilim na at may bagyo kahapon. So, hindi namin to nakita kahapon ngayon. Ito na. Sana ganito lang lagi, konti ang tao. Ewan ko lang kung hanggang mamaya ganito pa din. Hindi siya ganun ka-crowded ngayon o baka dahil maaga pa. Ganda, oh. You know, hi vlog. Mel, isang ikot nga. Pak. Boom. Okay na. Picture ba yun? Video. So, ganito pala ang Boracay, guys. Relaxing. Ngayon, peaceful. Ganda ng beach. Excited ako sa mga water activities dito. So, kung sanay ka na sa beach, for example, nasa Dubai ka, mahilig ka sa Mamsar, lagi ka sa Mamsar o sa Jumeirah Beach, o sa ibang beach dun sa Dubai, halos parehas yung beach. Pero siguro ang pinupuntahan dito yung nightlife talaga, no? Yung mga bars, tapos yung mga water activities nila na ino-offer. Kasi mayroon daw silang ino-offer ditong island hopping, para sailing, tapos may mga helmet diving. Ayun, tingnan natin kung magagawa natin yun mamaya. Pero sana magawa natin. Ang ano lang dito, no, ang daming lumalapit sa'yo na mga nag-o-offer ng mga services nila, ng mga activities. Kasi since kagabi pa, talagang lumalapit talaga sila. Parang gusto mo lang maglakad, lalapitan ka nila para operang ka ng mga ano, no. Kaya sabi ko kanina doon sa lumapit sa akin, sabi ko, mamaya na lang kasi sabi ko gusto ko muna mag-relax. Gusto ko muna mag-chill muna, enjoyin yung view, enjoyin yung beach. So, yun. Wala pang tao gaano. Ayun sila Andrel tsaka si Mamsi, nagsiswimming na. Bibili si Andrea ng taho, oh. Why do you like taho? I already know. The only tofu thing I like
The only coffee thing you like? Oh, nagpa-photoshoot na si Mamsi, oh. Guys, nagpa-human drone ako kay Toto. Tingnan mo niya. Babay ka na. Bye-bye! Makita ka sa YouTube. Balik muna tayo sa accommodation. Medyo umiinit na, tumataas na yung araw. Ano ba kayo nung yung drone? Yung tagal mo? Welcome to Boracay! Mukha ko paparazzi. So, dito na ulit kami sa labas. Labas kami ng 4 PM. Medyo hindi na mainit. So, ang dami ng tao dito sa beach. Ang dami nagpapa-sailing. Yun, oh. Ang daming puti dito sa Boracay. Ganda ng view. So, pag nagpa-picture ka pala dito sa may Boracay Sand Castle, may bayad na 20 pesos per person. Hi guys, good morning. So ngayong araw, mag-island hopping tayo dito sa Boracay. So dito na kami sa bangka, pupunta tayo sa Puka Beach. Doon sa dalawang island na pwede kaming mag-snorkeling, pwede kaming mag-cliff jumping. Tingnan natin kung anong meron doon, samahan mo kami. Yalla! I'm so happy! Finally getting to dive, snorkel I mean, and parasailing. Diving. Huh? Yeah. Yeah. Inang, what do you have to say? What do you have? Just talk. Just talk without showing your face. Let's go. Yeah. These are the roads we ride together. Sunny days and changing weather. From city lights to debit stars, every mile with yellow. By the way guys, dito nga pala sa Boracay, kung gusto nyong mag-island hopping, meron kayong dalawang option. Meron silang isang malaking boat na kung saan pwede kayong mag-join doon. Isa group island hopping. I think sabi nila mga 40 persons daw yung nandoon. Tapos ang rate noon ay 900 per person. And then meron ng kasamang free na lunch yon doon sa buffet. Pero kami ngayon, pinili namin, dito kami sa private boat, 8 lang kami ngayon. Ang rate sa amin is 3,800. Ano na yun? Lahat na yun. Pero wala siyang kasamang free na lunch. Ngayon, yung ano naman doon, yung lunch doon na buffet, pwede kang mag-avail doon 450 per person. Pero kami, kasi since pwede kami magluto doon sa accommodation namin, so ano na lang kami, nagdala na lang kami ng food, nagdala kami ng tinapay, tsaka ng mga hotdog, para hindi na rin kami mag-lunch doon. So kung nagtitipid kayo, pwede nyo gawin yon. Tapos, kasi ano lang naman to, 4 hours lang naman yung, 4 to 5 hours lang yung pinaka-trip, yung pinaka-island hopping. So ayun, ganoon na lang gagawin namin. Nag-start kami ngayon, 8 o'clock to hanggang 1 o'clock daw. So kapag naka-private kayo, hawak nyo yung oras nyo, anytime pwede kayo mag-start. Pag naka-joiners naman kayo, pag nandun kayo sa group, mag-start kayo ng 8 o'clock. Pero mayroong specific time frame lang na na pwede nyong
pwede kayo mag-stay dun sa isang lugar, sa isang island. So kaya we decided to kunin na lang tong private kasi mas mura nga para sa amin. Mas mura to kasi 8 kami, 3,800 lang compared dun sa joiners na 900 ang offer tapos 8 kami. So mas malaki yung mga gastos namin dun. Yun nga lang, may free na lunch na yun. Hello guys, nandito na kami ngayon sa Puka Beach. Wala pang katao-tao ngayon dito. Tingnan nyo ha. Yun o, ganda. Solong-solo pa namin yung beach. Yun o. Maganda pala magpunta dito guys pagka maaga kayo. 8 o'clock kami na umalis dun sa may shore ng Boracay. Nagpunta kami dito siguro mga 20 minutes boat ride. Wala pang tao-tao. Siguro kung mas maaga tayo mas maganda no kasi wala pa talagang wala pang tao ngayon. Linaw ng tubig, wala pang photo bomber sa mga nyo, sa mga picture nyo. Ayun, may nakita na akong paparating na isang bangka. Yun. Nakikita nyo ba? Ayun no, may paparating na bangka. Sabi nung bangkero, 9 o'clock daw dumadami na daw yung tao dito. So ngayon sulitin namin mag-picture. Nag-offer din sila dito ng crystal kayak na pwede lang kayong picturean. Tapos may mga bayad yon, and then picture lang muna dito. Okay na, gawa na yung camera ko. Kanina hindi gumagana yung camera ko. So kanina nakapag-snorkeling na kami. Huminto lang kami doon sa isang spot. Tapos nagpakain kami ng bread para pumunta yung mga isda sa amin. Tapos ayun, nakakapagod pala mag-snorkeling. Lakas ng current. Sinubukan ko din sumisid kaya lang bigat. Mukhang kailangan talaga ng training. Pero masaya, ang daming isda, iba't ibang kulay. So ngayon papunta na kami dito sa may Crystal Cave daw. Tingnan natin kung ano meron doon. Yun o. Guys, ayan daw yung Crocodile Island. Maraming dyan. Island to ng mga nandoon sa yan ang island nila, Crocodile. Ayan daming buhaya. So guys, mag-clip jump muna kami dito sa may Magical Island. Ito yung isang mababa. Yan. Yan yung pinakamababa. So mayroon pang mas mataas dito. Yun. So dito yung pinakamataas. Yun, sa may yellow flag. Pababa doon sa Yun, sa may yellow flag na yan. Pababa dito. Yan na yung pinakamataas. Dito lang. Galing. Ang laki. Ang laki. One, two, three, go! So tapos na kami mag-cliff jumping dito sa Magical Island, dito sa Boracay. Pag tinitingnan mo siya sa baba, parang ang baba lang pero pag nandun ka na pala, nakatayo ka na, pwede ka nang tumalon, nakaka-intimidate din pala. So masaya yung experience. Dapat subukan nyo rin to pag nag-island hopping kayo dito sa Boracay. So pabalik na kami sa hotel. Tapos na hanggang 1 o'clock lang tong island hopping namin.
Hi guys, good morning. So, this is our last day here in Boracay. 7 o'clock in the morning, papunta kami ngayon sa grotto. Tingnan namin anong meron doon. Kasakay kami ngayon sa e-trek. Pwede pa naman namin ano tayo? Hindi maleta. Ano mga bigat, no? Yung layo na po na ito. Malayo. Malayo naman. Hindi. Hindi. Kaya nga, sa susunod. Susunod, babalik si daddy. Babalik tayo. Pwede pa Para alam niya kasi nabigyan ng Alam na, naipag na natin. Tadil, masaya ka na, nakasakay ka ng tricycle. Ano pa to? Electric pa to. Ano ba yun? So, andito na kami sa may grotto, dito sa may Station 1. Meron palang, parang mas maputi yung buhangin dito sa sa Station 1 compared dun sa Station 3. Tignan nyo ah. Oh, di ba ang ganda? Mas pino yung buhangin dito, tsaka mas maputi. Tapos ito na yung pinaka-grotto. Medyo nakaka-inis lang dito. Kung kahit saan ka magpunta, ang daming lalapit sa'yo na i-offer nila yung gusto nyo magpa-picture. Okay lang naman, kaya lang, problema. Maya't maya kada isang lakad mo, ilang meters, may mag-o-offer na naman sa'yo, hahabulin ka na naman. Ilang medyo nakakainis dito sa sa Boracay, pero okay naman. Mas maganda pala mag-swimming dito kasi ang pino ng buhangin. Tsaka hindi ganun kalamig yung tubig. Ito mismo kasi yung sa may grotto. So nakapag na rin kami, crystal kayak, napagpa-picture na kami. Dahil ko na lang dito yung picture namin. Mura lang dito yung crystal kayak. Nasa 100 per head lang. Pag nagpa-picture ka sa kanila. Doon kasi kahapon sa may Puka Beach, 250 yung singil sa amin. Kaya parang ayaw namin. Tapos ngayon dito pala mayroong 100 lang. So kaya nag-go na kami. Gumagawa na sila nung Boracay Sandcastle. So maganda pa rin talaga yung yung beach dito sa Boracay. Maganda pa rin talaga. Kala ko kasi dati, kala ko parang magulo na, kala ko madumi na. Yung pala hindi pala na-renovate nga pala to before, 'di ba? Na 6 months silang sinarado. Tapos ngayon, okay na, malinis na. Ang dami na rin bawal dito. Hindi ka na pwede magkalat dito. Bawal nga magyosi dito sa beach. Kasi nga dati, ang dami daw mga naiiwan na mga cigarette butts. Kaya medyo ngayon na maintain na nila. Malinis na dito sa Boracay. At least, hindi nasayang yung beach. Tsaka ang linaw ng tubig doon sa ang linaw, tas may mga isda pa. Sarap lumangoy, hindi ganun kalamig. Hindi din ganun kaalon, sakto lang. So, na-realize namin dapat pala nung first day pa lang, nagpunta na kami dito sa Station 1. Kasi nga doon kami, yung accommodation namin malapit doon sa Station 3. Medyo tahimik kasi doon, wala ganun mga may ingay na bars. Sakto lang. Kasi nga meron din kami mga seniors na kasama. Kaya lang nung first day kasi, hindi kami makalakad dito dahil nga nahirapan sila maglakad ng malayo. So ngayon, last day namin, ang ginawa namin, nag-tricycle na lang kami papunta dito sa may grotto. Buti na lang talaga nagpunta din kami. Yun, discover namin to na mas pino pala talaga yung buhangin dito. Hindi masakit sa paa. Magpapakasailing kami. Papunta kami na sa speed. Morning light through the window glass, coffee cup and a full tank of gas. Camera rolling, engine starts. Another day, another part. Highway lines and desert skies. Laughing loud on a family ride. No big plans, just see where it goes. That's the way this story flows. These are the roads we ride together. Sunny days and changing weather. From city lights to debit stars, every mile with yellow bars. Just a family chasing views, finding joy in simple truth. Near or far, wherever we are, life rolls on with yellow bars.
promise of these days. Every laugh and every mile, every place that makes us smile. Maybe someday we'll look back at these roads we used to track. These are the roads we ride together. Sunny days. Tapang oh. Thank you Lord. Thank you Lord. Nakakatakot ang gawin. Success. Oh, bak With your bars. Maybe it's not a perfect plan, just holding tight to each other's hands. But every road that we go through feels like home when I'm with you. These are the roads we ride together, through the heat and through whatever. From Dubai lights to open scars, every mile with yellow barbs. Just a family chasing views, living life we never lose. Near or far, wherever we are, life rolls on with yellow bars. Si Mami nanginginig na. Yun guys, tapos na kami mag-parasailing. Ang lupit na experience. Sobrang lupit, taas. Kitang-kita mo yung view. Pinilit ko na sumama yung senior. Ayun oh. Napilitan. So pabalik na kami sa hotel. After nito, siguro papahinga lang kami ng konti. Tapos check out na kami sa hotel. Then balik na kami sa airport. Solid tong solid tong Boracay trip namin ngayon. Bukan nyo rin dito ang parasailing guys. Masaya to, masaya. Check out na kami. Going back to the airport. Bye-bye Boracay. So dito na kami ngayon sa Katiklan Airport. Pabalik na kami ng Manila. Waiting time na lang, naghihintay na kami ng boarding time. So far, nag-enjoy kami dito sa trip namin sa Boracay, no. Ang masasabi ko lang, siguro ang tip ko dito sa Boracay, medyo pricey siya. Pagdating sa mga food, malaking bagay kung makahanap kayo ng accommodation nyo dito or ng hotel na kung saan pwede kayo magluto. Ang laking bagay nun guys na kahit sa station kayo magstay as long as kung pwede kayo magluto dun sa nyo, sa accommodation nyo, ang laki ng matitipid nyo. So yun, sabi ko nga, mas maganda, imbis na magastos nyo yung pera nyo sa medyo mamahalin na pagkain, mga bilihin dito na pagkain. Mas maganda siguro spend nyo lang sa mga water activities, mga activities dito, sa mga tours, para masulit nyo rin yung araw nyo. So yun lang naman, no? Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Sana nagkaroon kayo ng idea anong meron dito sa Boracay kung di ka pa nakakapunta. Siguro dito na mag-e-end yung vlog na to. Thank you. Maraming salamat sa panonood. So see you to the next vlog. Bye-bye. Salamat. Yalla barbs.